Punto de vista sa maiinit na isyu ng bayan, tiyak mapakikinabangan. Mga ahensyang usad pagong ang serbisyo, kakalampagin, mga tauhang nakatunganga, gigisingin. Dito lamang yan sa POV, Point of View, kasama ang tambalan na walang inuurungan, Aida C. at Rose Novenario, tuwing Miyerkules at Huwebes, alas 7 ng gabi sa The City Post Facebook page. Okay, magandang Huwebes po ng gabi. Narito naman po ang tambalang walang inuurungan. Rose Novenario. Aida C., magandang gabi po sa inyo. Andito naman po tayo sa Punto de Vista. At, Point of View. Anong ating ano? Kumusta ang eleksyon mo? Ako, sa awa ng Diyos. Although na-discuss na natin yung kahapon, but... medyo hindi pa ako nakaka-move on. Pero okay lang. Tuloy ang laban, sabi nga. So, anong parang lumalabas na magiging epekto ng mga nanalo kaya, no? Syempre, meron ng kinakabahan dyan. Pakabahin pa natin mamaya. O, round up muna tayo. Oo. Ay, naku ha, bago mag-election ha, one day before the election, hindi nga masyado napansin tong balitang to eh. Ang sabi ni Attorney Cristina Conti, itong ICC Assistant to Counsel, bago raw matapos ang taong 2025 ay lalabas Ang warrant of arrest. Posible. Posible. Posible lumabas ang warrant of arrest ng dalawang sitting senators. Sino sila sitting? Ang sitting, sitting pa naman kahit na nanalo, di ba? Oo, Sino? sitting. Si Bongo at saka sinabi niya si Bongo De La at saka Rosa. si Bato de la Rosa. Parang sinasabi niya, parang September? Possibly September daw. Naku! We might be looking at the sitting mayor on trial, And we're looking at two senators of the Republic being on trial. enjoyin nyo na ho yung kailan ba mag-a-assume kayo ng office? That's June? Is July 1, di ba? July 1? Enjoyin nyo na ho yung July, August, September, 3 buwan. Kung talagang Kung totoo, lalabas yung warrant kung- of arrest, oo. di ba? Alam mo ha, kasi minsan lang magsalita to si Attorney Conti tungkol sa paglalabas ng warrant. Kasi Totoo naman di ba? hindi naman actually mahilig. Ang naunang nagpapalabas ng mga ganyang balita last year, kung matatandaan mo ha, si former Senator Trillanes, di ba? Yes. Oo. Bagamat medyo sumalto yung petsa na sinasabi niya, natuloy pa rin naman. Arestado Give and rin. take, Oo. plus and minus naman yun. Because Oo. wala namang inside info Oo. talaga yun Oo. So, Tansyahan lang yan eh. That's right. So, ano kaya ang, matanong ko, halimbawa, of course, bakante. Kung sakasakali lang, hindi ho namin pinagdarasal, pero pwede na rin, silently, Ay? kung sakasakali na totoong maaaresto, so of course, bago ma-arrest, pagkatapos na arrest, ito turn over. Di ba? Isusurrender. Mag-iingat na ngayon yan, magtatago. So, does that leave the Senate open to seats? Or, Hindi. Detain, hindi pa naman sila convicted eh. So, paano yun? Detained senator. Paano- Parang si Trillanes nung nakakulong, saka si De Lima nung nakakulong, senator pa rin. let's say from ICC, can they vote? Palagay ko hindi. Why? Iba yung batas yata dun sa ano eh. Siyempre, iba yung international law eh, di ba? Pero it will be interesting kasi sa atin dapat yung law hindi sa kanila. Hindi. Sa kanila nililitis eh, based sa international Yes, law eh. pero yung rights nung bilang senador, sa atin yun. So, that's interesting. Pero nasa custody nga nila eh. Custody, but they can still, I think, perform and participate. It's worthwhile looking, no? Parang first time, ito ha, first time na nagkaroon ng nanalong isang detainee na nanalo sa eleksyon, si Duterte nga, mayor, Yeah. di ba, nanalo siya. At So, the yun test nga. case, can he perform his job? Yun nga. Di ba? Because if he's allowed to perform his job, so I think if the arrest warrant is carried out, tapos ma-surrender sila, they can still perform their task. Why am I asking? Kasi interesado ako kung paano Alam mag-play mo- out yung impeachment Kasi ni ganito Sara.
Halimbawang nasa ICC, kasi sa ICC, bawal na gumamit ng internet sila dun eh. O, paano mo mape-perform yung duties mo? Ang pwede lang dumalaw sa'yo, kamag-anak mo. Tsaka abogado mo. Ano yun, araw-araw dadalhin sa'yo yung paperwork mo. Mayaman naman sila eh. Ginagawang Quiapo ni yung Netherlands, no? Oo. Di ba? Doon siya nag-birthday, lola mo. Kaya nga. I'm only interested, ito ho, para doon sa mga nakikinig nyo, pag-isipan nyo, kasi gusto namin kasama kayo doon sa pag-isip namin. Kasi may important role dito doon sa bilangan eh, hindi ho ba? Alam naman natin, si Sara Duterte nag-endorse ni Camille Villar, nag-endorse kay Amy Marcos. So, lumabas ho yun ngayon. Ako, ang tingin ko doon, Rose, talagang it's more than it's interest. Parang may interest si Amy na madagdagan ng boto niya because she's lagging behind. And then, even Camille Villar at the time, he was lagging behind. Oh, dahil na pumutok yung prime water, Prime Aberya, water. Tapos, yung dalawa, yung si Sara naman, is after the numbers para hindi siya ma-impeach. So, yung dalawa, Nagkamutan sa likod, no? scratch your back, alin ba ang mas malaking likod? Ay, syempre, likod ni Sara. Mas malaki interest niya eh. Di ba? Alam mo kasi kung usapin ng kamutan ha, mas malaki yung mapapakinabang ni Sara dun sa mga in-endorser niya kesa yung dalawa sa kanya. I think so. Di ba? Oh, I think so. Pero ito yun eh. Kasi mag-i-stretch hanggang 28 eh. Yung sinasabi natin na dalawang tao na yon na kung sakasakali, sigurado ba tayo yung dalawang tao na yon boboto against the impeachment of Sara? Kasi, interestingly, may mga sabi-sabi na hindi sigurado si Sara kay Senator Bongo kung kakampi sa kanya sa impeachment. So, halimbawa man na makakapag-perform, di ba? Makakapag-perform yung dalawa just in case. Because if Mayor Duterte, Mayor-elect Duterte can perform his job even if he's there in ICC. I just don't know how he's going to do it, new logistics. But if and when, test case po yun, so makakapag-perform yung dalawa kung sakasakaling ma-aresto, di ba? At ma-surrender. Pero nonetheless, yung boto ho ni Bongo, sigurado ba na boboto siya? Sa mga hindi ho nakakaalam, may mga sabi-sabi ho kasi dyan, I think hindi lang sabi-sabi na hindi magkasundo yung dalawa. Remember the last presidential elections, di ba? Yung pormahan kung sino talaga yung tatakbo ng presidente. Oh. May narinig pa nga ako dyan, sino bang nanuntok kay Bongo? Hindi ko alam. I don't know. Hindi mo alam? Hindi eh. Hindi ba ikaw nagsabi sa akin? Alam ko sinuntok ni Sara yung sheriff eh. Sinuntok ba ni Sara na parang sheriff si Bongo? Ewan ko lang. Parang, basta. Iiwanan ho namin yung cliffhanger. So, tingnan natin. Pero ano ha, ito public knowledge naman to sa Davao eh. Talagang hindi gusto ng mga anak ni Duterte si Bongo dahil for the longest time daw ay binabakuran di umano ni Bongo yung kanilang tatay mula sa kanila. Kaya sila mismo mga anak, hindi basta-basta makakalapit sa tatay nila kung hindi sila dadaan kay Bongo. Ang point ko, Ganon yung hinanakit ng mga anak. paano naman mababakuran ng isang tatay kung ayaw niyang mabakuran? Di ba? Kasi for Bongo to be able, allegedly, to be able to have performed that and to have been successful na pagbabakod, inalaw ng tatay. At bakit inalaw ng tatay? Hindi, ang sabi na, naririnig ko lang ha, ang sabi naman, iba yung pinararating niya doon sa matanda. Hindi niya sinasabi lahat. Halimbawa, andito ako, gusto kong kausapin tatay ko, hindi ko siya sabihin doon sa na andyan na anak mo, na gusto kong kausapin. So you mean to say, walang direct access yung pamilya niya sa Yun kanya? nga sinasabi ko sa'yo, wala nga direct access. Bakit Lahat kaya? nga dumadaan kay sa kanya. Kaya ngayon daw ang yun daw ang hinanakit nito Pero may mga pinagmulan anak. siguro yun. No mga anak. May pinagmulan. Baka si Hanilet. Baka Close- instruction ni Hanilet kay Bongo. Close si Hanilet kay di ba? Oo, Kayo. close sila. Sila yung faction Hanilet Bongo versus Duterte Kids. Yung mga naririnig niyo ho sa amin, alam nyo,
Karamihan po, factual. Pero meron hong iba na kayong naririnig sa amin na probably kami lang din ho ang nakakarinig at hindi ho ito common knowledge. Pero kayo na lang ho yung mag-isip, sinasabi namin, i-analyze nyo kung what would be the impact nung halimbawa lang, surrender si Bongo at saka si De La Rosa. Diba? At saka, ito si hindi pa huhuli ng buhay. Sinabi na naman niya yan, di ba? Si Bato. Hindi okay lang. Ano yung Nanlaban. Hindi. Ay! Alam bad mo- yan, ha? Bad yan. Ay, Bad yan ang hindi. laban. Sino naman ako para... Bad yan ang laban. Hindi. Sino naman ako para pigilan ko siya doon sa gusto niya, di ba? That's You're well really- within his rights. Sabi niya, di ba? Oo. Hindi ako pahuhuli ng buhay. Sinabi niya na yun dati. Ako sa akin, okay lang. Okay. Sa'yo, ayaw mo? Ewan ko. Ewan ko. Next! Alam mo naman ako, Aida, hindi ko sinasabi lagi iniisip ko. Alam mo naman ang ugali ko. Okay. Laging may hiwaga sa pagkatao ko. Ako ba sinasabi ko lahat? Oo! Hindi lang nila alam kung totoo yung sinasabi ko, di ba? Yun nga. Okay. Next tayo sa roundup po natin. Alam niyo yung mga bumoto ho nung nasabi naman natin Wednesday, na napakaraming hirap ang dinanas ng taong bumoto. Walang ang Torture! init. Alam mo, torture ang bumoto sa Sobrang- Pilipinas. correct. Torture. Hindi ba natin pwedeng gawing hindi naman hindi naman luxury or something, but at least a pleasant experience. Wag lang uncomfortable. Comfortable experience. Kasi ang dami rin ng bumoboto na matatanda na, may handicap pa, walang electric fan. And you can imagine, because majority ng mga polling places natin, eskwelahan. Isipin mo at the height of the heat this summer, Ay, alam mo ganon ba? ang nangyayari sa mga estudyante natin. Yun na yun. Oh. Yung isang kaibigan kong teacher nag-rant nga sa Facebook. Mm. Sabi niya, ngayon, naranasan mismo ng mga politiko kung gaano kainit ang mga school, yung mga classroom. Siguro naman maawa sila sa mga estudyante, Pero palagyan syempre- nila ng aircon. Siyempre, mga politiko, kunyari, okay lang yan. Di ba? Meron pa nga nagkampanya, ano ka ba? May aircon yung... Ay, si Ate V! Oo! Di ba? Kaya siguro natalo si Lucky. Not Lucky so lucky was after unlucky. all. Not so lucky after all. Pero alam mo, God has His mysterious ways eh. Matagal na ho nating sinasabi na talagang yung dynasty law, talagang hindi dapat marami. Masama ho talaga yon. It is a source of corruption because lahat na ho ng pamilya nakahilera. So siguro pinuprune-prune din, ano? Pinuprune. Katulad ng pinag-usapan natin kahapon, nawala si Ben Tulfo. Oo. Di ba? Nawala si Ben Tulfo. Yung nawalis ang Velasco sa Marinduque, lahat sila. Ano yun? Di ba? Pamilya yun eh. Si dating Associate Justice, di ba? Presbyterio Velasco. Yeah. At yung anak niya na naging... Si Presby. Oo, So, speaker, si Alan. Lord Alan Velasco. Saka may isa pa eh. dating naging justice si Presby, di ba? Associate Gloria Justice, Supreme Court. Arroyo Time. Oo. Gloria Arroyo Time. So, yung kiss of death, nagkatotoo ba? Yung Bohol daw, naubos yung lahat nung in-endorse daw ni Sarah, hindi nanalo. Hindi nanalo. Sino pang hindi nanalo na in-endorse niya? Si- Si Chua. Apple! Ay, si Apple. Kinain ni Kinain ni Nieto. Apple yung sarili niyang Apple. Hindi, ni Nieto, di ba? Apple Nieto nga kasi kaya pangalan niya. Pinapakain niya sana kay Joel Chua. Oo. Ang nangyari, mukhang si Nieto huy nakakain ng mansanas ni ni- Eva. Oo. Hindi siya nanalo. Tama. So far, tingin ko yung endorsement, parang 55-45, no? Ako Parang- tingin ko, parang walang Kasi ang pinag-usapan natin kanina, si Isko Moreno, sa tingin namin, kahit hindi ho in-endorso ni Sara, mananalo.
Alam niyo naman ho ang Pilipino, no? Nadadala sa mga Popularity. Ang tingin Popularity. nila sa election, popularity contest. nakalimutan po, Personality-based, nakalimutan yung mga binenta ni Isko Moreno, ari-arian. Ari-arian At saka ng- yung ng inutang, ano? no? yung Divisoria, Yung diba? inutang, di ba? Inutang. Ilang, hanggang, bihira. alam mo, sa totoo lang, yung 3 taon, kulang sa pagbabayad sa inutang niya. That's Kaya right. That's right. si Hani, hindi masyado nakagawa ng mga proyekto dahil nagbayad ng Correct. utang. Pero ang tinitingnan ngayon ay nagawa. Paano may magagawa? nagbabayad nga ng utang. Inubos, hindi nag-iisip. Hindi talaga nag-iisip yung ano natin. Kaya yung Commission on Human Rights, meron ng panukala tungkol dun sa anti-dynasty, no? Oo. Sabi ng Commission on Human Rights, alam mo, nakikiano na sila ngayon. Ha? Mabuti yun. Mabuti Ang yun. sabi ng Commission on Human Rights, iniingganyo nila yung Kongreso na revisit anti-dynasty law. Anong revisit? Wala pa nga anti-dynasty law. Diba? Siguro buksan ulit na I-refile isulong. siguro. I-refile. Kasi marami na nag-file. Alam mo, gusto Oo. ko malaglag sa Silya kanina nung nabasa ko na si Sarah, isusulong niya yung yung anti-dynasty law. Maniwala ako sa'yo. Parang lahat ng... Buong pamilya nila, nakita nyo ba? Yung anak ni Pulong, si Pulong Duterte. O, di ba? Ano yan? 3 magkakapatid. Correct. Saka yung anak. O di 4. So, Tapos sabi niya kasi, siya daw ay eksperto dahil galing daw siya sa political dynasty. Eksperto siya, kaya alam niya kung paano daw gagawin yung batas. no, we don't need an expert. We just need all of us to obstruct and to really defy. Talagang kailangan lang natin tumutol. Di ba? Nakakahawa mo na ako sa mabibigat ng Tagalog, bro. Siyempre, tayo Pilipino, kaya kailangan tayo mag-Tagalog. Oh, Ah. On dynasty pa rin. Pero mo, ang sinasabi ni Vilma, ito talagang I took to the social media because ang sabi niya, dahil na nababa siya, hindi lang daw sila ang gumagawa. Excuse me, I did not think that Vilma Santos can go solo and stoop solo to really say that. So, are you saying na just because hindi ikaw nag-iisa, gagawin mo na yung alam mo na malaswa. Na hindi tama. Hindi tama. Dahil ginagawa ng iba, gagawin mo Correct. rin. O so kung nagnanakaw iba, ibig sabihin, Hindi lang nagnanakaw sila- ka rin? oo. Pag nahuli siya, hindi lang naman ako gumawa. Correct. Ano ba yan? Ganon. Diba? You should be a role model. You should even be the light with all of these dark spirits. So, I lost respect. Really. I really lost respect. Buti na lang. Tama na yan. Tama na. Buti na lang, hindi na siya artista. Kung hindi, na-boycott yung pelikula niya. Wala eh. Yung mga, I love you, Lipa. Wala na yun. Hindi na. I love you, Lipa. I love you, Lucky. You're not so lucky after all. So, anyway. Di ba? Dito na tayo, magbilang na tayo ng ng mga manok ni Sara. Alam nyo, ang topic ko talaga namin ngayon is the looming impeachment of Sara Duterte. Kung ho ito'y matutuloy. Let's analyze. Alam naman na ho natin ang batas para sumulong yung impeachment. 2/3 of the Senate Impeachment trial. is 2/3. We have 24 senators, right? So, dapat 16 dapat ang 16 bumoto ang pabor bumoto sa kanya. pabor sa impeachment. And that means 9 ang kukunin. 9 ang kukunin niya. Magbilang ho tayo. Halika Diba? na, O, umpisahan ikaw. na natin. Mm. O ha? Dito sa mga bago, sa mga re-electionist muna tayo. Gusto mo yung matanda muna? Yung luma? yung mga re-electionist muna. Oo. Hindi, dito muna Ito tayo. ba? Oo, Oo, sige. sige. Kahit hindi pa sila napoproclaim sa weekend, pero ipoproclaim. Hmm. Si Bongo. Babalikan natin si Bongo, ha? Meron akong ano dyan, eh. Si Bato de la Rosa. Mm. Si Amy Marcos. Hmm. Si Camille Villar. Si Pia Cayetano. Si Marcoleta. Ayan. Saan? Yung 6. Sa bagong bagong halal ha. Okay. Dun sa mga natira, sa natirang 12. Robin Padilla. Kumuha ka na doon. 3. 3. Alan
Cayetano, Robin, Alan, and Mark Villar. ayun, Okay. nakasyam na lola mo. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin because I don't think it's just the number. At the end, pag dumating ho yung oras na yon, magbebentahan na naman ng kaluluwa itong mga ito. Meron pa bang kaluluwa? Whatever is left of the soul, it's gonna be sold. Right? So, Paano kung halang ang kaluluwa? magiging horizontal, vertical. Anyway, na if the price is right, ganun lang yan eh. If the price or the power is right. Bongo, nakakasiguro ba tayo na boboto si Bongo para hindi ma-impeach si Sara? Ako habang buhay si Duterte, si detained ex-president Duterte, hindi niya pasasamain ng loob nito, tingin ko. Anti-impeachment yan. On that score, even if if he has a grudge against Sara Duterte, I'm with you there. Kasi ang lakas ng loyalty niya dun sa matanda. Hindi niya pasasamain ng loob nun. So, one. Si Bato de la Rosa, definitely. Boboto yan para dun sa anti-impeachment. Si Amy, ayan, vocal naman siya. Si Camille Villar, may impluwensyahan na yan ng ama't ina, pati ng kuya. Si Amy. Alam mo si Amy, people who sell their left and right, hindi ka nakakasiguro. Pag merong mas magandang offer sa kanya, Pag nakipag-reconcile siya sa kapatid niya. hindi lang not even that. Because from now until the impeachment trial, marami pa kung mangyayari, no? Magpo-polarize. Hindi ho natin alam kung kumusta yung trial ni Mayor-elect Duterte. Kasi once there's a perceived weakness on one camp, the butterflies will fly. Diba? Tatalon ho yan. So, hindi tayo nakakasiguro dyan. Dyan kay Amy. Very volatile kasi may katapat. Lagi may katapat. And so is with Camille Villar. Yun din na nakikita ko. Yun din na nakikita ko. Kasi we all know that there are only permanent interests in politics. Diba? Walang permanent enemies. Kung ngayon, yung interest nila anong tawag doon? Magkasalungat. Hindi, magkaalyado. Magkaalyado. They can. Now, itong si Marcoleta, Oo naman yan. INC. INC. Okay. IUC. Okay. Robin Padilla, syempre definitely. paiyak-iyak pa yan sa dihig. Definitely. Si Alan Peter at saka si Pia Cayetano. O yan. Dark horse pa yan si Pia. You don't know. If she is going to vote for or against. Ang iniisip natin ngayon, kasi nakaalyado siya kay Bongbong Marcos, boboto siya. I'm not so sure about that. Yan naman hindi ako sigurado. Yan kay Amy, Camille, kay Cayetano, hindi ako sigurado. Pia. Ako din sa mga natira yung Zubiri, mukhang boboto yun na anti-impeachment Si Migs? Ano pa yun Medyo... Pero nag-away sila ni Cayetano, remember? Oo. Marami kasing alam nyo, marami yung play, no? Hindi lang yung basta-basta. Pero ang tinitingnan lahat dito sa 2028. Kaya Correct. So magpo-polarize diyan nakabatay lahat yung desisyon nila. Pagka merong humina-hina at merong naging development na they will think na tagilid tayo rito, maniwala kayo. Mag-shift lahat yan. Diba? Ngayon, nakadepende yan sa galing ng nakaupo ngayon. Ang Which magandang Bongbong Marcos. Ang magandang balita naman dito, si ML Party List Representative Laila de Lima, the former senator and the former Justice Secretary, former CHR chairperson, pumayag na siyang maging isa sa mga prosecutor
sa impeachment trial. Ayan. Eh, kasi di Di, ba 10 na. Yung dalawa, hindi yata nanalo. Oo, no? kasi di ba dati 12. Yes. Oh. So, kulang pa? Kulang pa. Meron ang siyam na original na prosecutor na napili ng 19 Congress, ha. Si Representative Jerbil Luistro ng Batangas, yan, nanalo yan. Oy ha, ang tindi rin ng black propaganda ni, ni Sara. Di ba? Wala naman nangyari. Inungkat yung, gawa-gawang rape case dun sa mister ni Jerbil, di ba? At saka may utang daw, wala naman siya maipakitang resibo kung saan may utang. Do you still consider Sara as with integrity? Yung nangyari nga sa kapatid niya kay Pulong, sinasabi na political attack. When in fact, even the person himself, si Pulong Duterte, admitted na, yeah, it happened. Pero she can lie straight-faced, you know? So, ingat ho kayo doon. Oo. Etong si retired General Romeo Acop, unopposed. Representative Joel Chua, your favorite. Yung gustong pakainin ni Sara ng Mansanas. Na nakakain si Nieto. Si House Minority Leader Marcelino Libanan, 4-piece. Alam mo paano naging 4-piece to? Mayaman to. Yun lang. Di ba hindi na naman talaga nire-represent ng Sa ngayon? Basta as bagay. long as they're Meron saying ng that's their ruling advocacy. Supreme Court. Representative Arnan Panaligan, Oriental Mindoro, 1st District, unopposed din to. Si Representative Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District. Ayan. Representative Lawrence Defensor ng Iloilo City, 3rd District. Si Representative Jonathan Keith Flores, Bukidnon, 2nd District. At si Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Ito nagagalingan ako rito sa Gutierrez, sa batang ito. Ang galing niya. Tsaka cool lang siya di ba? Kahit doon sa Quadcom at saka sa Tricom, cool lang siya Interpolate. Mag-usisa, mag-imbestiga, di ba? Hindi ka mapipikon kahit si Digong, di ba? Nung siya nagtatanong, cool din lang si Digong eh. Abogado ka ba? Sabi sa kanya, di ba? Kasi alam niya kung paano magtanong eh. So, yun, kayo gumawa kayo ng niyo sa sarili ninyo. Tingin niyo ba may impeach si Sara? Teka muna ha. Kasi syempre based tayo sa history, Ang impeachment trial kay Erap hindi natapos dahil nag-walk out yung mga senador at nagpuntahan ng mga tao sa kalye. May possibility bang ganon? It's always a possibility. It's always a possibility. Halimbawa, And they can, alam mo, with the backing of Iglesia, pasintabi ho sa mga sa Iglesia, no? Alam naman natin ang Iglesia. Yan, gusto kong italakayin natin minsan. We do not know if supposedly, ang alam mo namin sa Iglesia, it's a religious group. Pero, parang ngayon, it's a political group. Diba? They support, they can really make. But however, meron silang mga hindi sinuportahan na nanalo pa rin, pala. ay talaga, sino? Oo. Si Erwin Tulfo, nanalo, hindi nila sinuport yon. Kahit naman din nila Si Ping Lacson. Mananalo naman yung mga yun. That's kasi why. Mayroong yun eh. So, captured voters yun. That's why. So, So, yun ang natin. Oo. So, hindi pwede Aabangan. ipagmalaki kung tutuusin. At actually, yung sa akin lang, religion to me, it's really based on what is right, on faith, what is good. Hindi yung kung ano yung idinikta. Maski Katoliko pa, pag didiktahan ako ng pare na hindi naman niya kilala kung sino yung mga politiko na yon at mas may kilala ako, Mas may alam ka. mas may alam ako, hindi ko susundin. Kung ako naman, halimbawa, isi-share ko naman sa religious leader ko kung ano yung alam ko doon sa taong ini-endorso niya. Pero ang ano kasi ng iglesia, di ba? Ang tanong lang dyan kung paniniwalaan ka ng religious leader. Not only diba? that, di ba sa kanila, kung ano yung sinabi, talagang black voting. Kaya nga, kino-court siya mga yan di ba? I hope Ay, alam mo ba, isa pa ha, yung JIL, nakita mo, Jesus is Lord. dinasalan si Bato ni binasbasan ni Brother Eddie. Muntik kong mahulog yung cellphone ko nung nakita ko yung litrato. Diyos ko, kakabili pa ako ng bagong cellphone ng di oras niya. Wag na, at hindi sa ibibigay ni Brother Eddie Villanueva yon. Nagulat ako talaga. So, eto pala, kung yan ang... So, ibig sabihin, si Joel Villanueva pwede rin bumoto
'di ba? Anti-impeachment Well, dahil yung himig nung tatay niya, yung action nung tatay niya ay nakakiling dun sa mga Duterte. Well, they can always say na, not really, no? Religious yun, etc. But then again, a lot of things will unfold. Doon lang ho natin makikita yan. Pero ang isa lang ang definite, there will always be permanent interest. Basta ang sinasabi lang ho namin, ang impeachment ho ay ginawa dahil may kailangan siyang panagutan sa batas. Dapat managot. Kasi katulad nga niyan, yung edukasyon, nakita natin yung classrooms ng mga bata. Ano ginawa niya being the DepEd secretary? Wala, tinanggal lang yung mga Diba? poster sa pader. Hala, Halika na. overtime na daw tayo. Oo nga. So, hanggang Sa sa Miyerkules. Miyerkules pong muli. Ito po si Rose Novenario. Aida Sipop, magandang gabi sa inyong lahat. Punto de vista sa maiinit na isyu ng bayan, tiyak mapakikinabangan. Mga ahensyang usad pagong ang serbisyo, kakalampagin. Mga tauhang nakatunganga, gigisingin. Dito lamang yan sa POV, Point of View, kasama ang tambalan na walang inuurungan, Aida C. at Rose Novenario, tuwing Miyerkules at Huwebes, alas 7 ng gabi sa The City Post Facebook page.